Hello, Capricorn. Ito yung third week of October reading ninyo. October 15 to 21. Pero kahit late nyo na ito mapanood, okay lang as long as nakaka-resonate kayo. So, cross-watchers, welcome din po kayo. Maganda, alam ninyo yung Sun, Moon, Rising, Venus signs ninyo. Kung hindi nyo alam, i-google ninyo paano mag-calculate ng birth chart. Okay, by the way, I'm Purple Teen. Kung di pa po pala kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, and TikTok. Sa mga interesado sa personal readings, mag-send lang po kayo ng private message sa aking FB page. Yung link details na kailangan nyo, hanapin nyo sa description ng video. Capricorn, handa mo yung papel and pen mo. Pwede mong i-pause, i-rewind. Ito yung lucky day and lucky numbers mo. Lucky day mo, Capricorn, Tuesday. Lucky numbers mo, 44, 47, 4, 38, 9, at saka 30. So, kunin muna natin yung overall energy ninyo, Capricorn, itong third week ng October. Laying a solid foundation. Mukhang may mga plans ka or kung yung mga, pwedeng yung mga plans mo for the future, pwedeng ngayon mo palang uumpisahang gawin. Ngayon ka palang nagbi-build ng foundation o pwedeng yung iba sa inyo na umpisahan nyo na. Okay? Pinag-aandaan mo na yung future. Diba? Yan naman yun. Yan yung mga wise. Ganyan. Kung ano man ito pinag-aandaan mo, kabuhayan mo, retirement, pamilya, it could be anything, no? Basta, yan yung overall energy mo, laying a solid foundation. Okay? So, anong possible outcome, Capricorn? Third week of October. Pwedeng iba sa inyo, ngayon nagsisimula na kayong kumuha ng mga insurances. Diba? Yung iba, nag-aano na, bukod sa pumapasok kayo sa trabaho, nag-iisip pa kayo sa future nyo, dadagdag ba kayo ng ibang source ng income, negosyo, investment, o iba, nagpupundar na kayo ng bahay, lupa, ayan. Anything na, na may kinalaman sa future mo, Capricorn, yun yung parang pumapasok sa isip mo recently or ngayon. Yun yung pinag-iisipan mo, pinagpaplanuhan mo, or ginagawa mo ngayon. Okay? So, possible outcome mo, third week, is time to collaborate. Mga langgam. Ibig sabihin nito, paano ka makitungo sa iba, makipagtulungan. Ito yung time na hindi mo kakayanin mag-isa. Kung ikaw yung tao na hindi ka nakikihalubilo, nakikipagtulungan before, loner ka, feeling mo kaya mo palagi mag-isa, no man is an island, Capricorn. Itong third week, kailangan mo talaga maki-connect, makitungo, makisama, makipagtulungan, makiteamwork. Okay, yan yung outcome. So, mapipilitan ka kung ayaw mo. Okay? May situation na talagang, kailangan mong gawin yan. Yan naman yun May mga times na solo pero may mga time na na kailangan natin talagang makitungo sa iba. Pinawarningan ka neto, Mukhang may paparating na problema sa iyo. Okay. Near future na to. Malapit-lapit na. Siya may problem. Mag-prepare ka dyan.
Pero, kung may problema ka, may maganda rin naman, may butterfly. O, may pagbabagong maganda. Okay, kung ano man itong tinutukoy ng butterfly. Importante dyan, kung magkakaroon ng pagbabago, favorable, maganda para sa iyo yung pagbabago na yan. O, diba? Baka eto yun. Isa pa to, may opportunity darating sa iyo, 3rd week October. Oh. May mga magbubukas dito. So, magandang indikasyon to kung naghahanap ka ng leveling up pagdating sa career, negosyo. Ito, opportunities na to, feel ko hindi lang to sa career, sa negosyo. Pwede rin sa relationships yan. O, diba? Malay mo, yung crush na crush mo. Oh, naghiwalay na pala nung jowa. Opportunity mo na. O, yung dati mong kaklase na crush mo nung bata ka pa, nung araw. O, lumipas ang maraming taon. O, ngayon, biglang nabalitaan mo, nagkaroon ka ng connection doon na na yung jowa niya nag-asawa na pala ng iba, o di ba? Pagkakataon mo na kung single ka pa o kung type mo pa rin siya. Example lang 'yun Okay, so maraming possibility. Pwedeng may mga darating sa iyong time na kailangan mo i-grab yung mga opportunity na 'yan. Tong 3rd week. Merong ditong strong emotion, passion, love or hate. O, pwede kang masunog kung ito yung mga negative emotions. Ayun. May apoy Ibig sabihin, makoconsume ka nitong matinding emotion. Kakainin ka niyan. No? Magte-take over sa iyo yan. Matinding emotion na yan. Whether passion, love, or hate yan. Huwag ka talaga magpadala sa emotions mo. Lumilitaw na dito sa King of Cups mo. Capricorn, no? Madali ka bang madala ng mga ganyan? Ayan. Nire-remind ka na. Pwedeng may water sign energies dito. 2, ang lakas. Cancer, Scorpio, Pisces. Baka may makakadil kang ganyan. At isang air sign din. Gemini, Libra, Aquarius. Huwag ka magpapadala sa emotions mo. Maliwanag na binabanggit ni King of Cups and King of Swords. 2 kings din ito, by the way. Pwede may kakompetensya, kalaban, karibal, kahati. Okay? So, balik tayo dun sa sinasabi ko. Huwag kang magpadala. Huwag kang magpa-consume sa emotion. Magiging sorry ka. Matatalo ka lang. Ayan, gamitin mo muna yung head over your heart. So, mukhang may importanteng sitwasyon dito. Indeed, pwede ka pang gumawa ng major decision. Pero, gaya nga ng sabi ko, huwag kang magbibitiw ng mga salita na ire-regret mo later. Or, huwag ka muna magde-decide kung ganyan ka na nako-consume ka ng matinding emotion like passion, love, or hate. Yung 3 binanggit na emotion na yun. Okay? Maliwanag na ko na to, na-decipher ko to. Follow your heart. Hindi pa rin nawawala yun. Nire-remind ka ni Queen of Cups. Make sure lang na hindi ka nag-over the top or nagpapa-take over dito sa mga matitinding emotions mo. Kasi may tendency ka na mawala doon sa paano ba to? Alam naman natin na anything na sobra bawal, hindi maganda. So, diba, pag minsan sumusobra din yung puro utak na lang yung pinapagana natin, parang nagiging cold naman tayo kasi may menos na yung pagdating sa emotion. Pag sumobra din naman tong mga emotion na to, hindi rin maganda. Parang nawawalan ka na rin naman ng ng logic, ng utak, no?
So, yun lang. Sana na gets mo yung mensahe na gusto kong iparating ng mga cards mo pala. Okay? Trust in the flow of life, sabi ni Nine of Cups. May mga baka kasi yung iba dito, tingin nyo sa sarili nyo, alam ko lahat ng bagay, ganito, ganyan. Masyado kang mataas, masyado kang matalino, masyado kang believe sa sarili mo. Pero may mga time kasi na kailangan natin ipaubaya na lang yung mga bagay-bagay. Kahit gaano po tayo katalino, gaano kagaling, ka-experience sa buhay, may mga time na kailangan mo i-surrender. Okay, yun yung sinasabi yun yung nafe-feel ko dito sa sinasabi ni Nine of Cups. Okay? May mga may mga bagay na hindi nasakop ng katalinuhan natin, ng kagalingan natin. Yan yun. Okay? Pagdating sa love life mo, nako, may reminiscing dito. Ikaw ba to yung person mo, nagre-reminisce sa iyo? O ikaw ang nagre-reminisce sa kanya? Okay. So, ito pwedeng pwedeng nagkaroon kayo ng connection. Pero, parang dumating kayo sa point na, nagkaroon kayo ng dapat cool off lang, pero parang natuluyan. Alam mo yung parang iniisip mo, lang, yung mga 1 week na vacation lang, pero umabot na ilang taon, tapos nandun ka pa rin. Yun, example ko lang yun. Parang ganun yung nangyari sa inyo. No? Nagkaroon kayo ng connection itong person na to, tapos parang nagkatabangan, tapos iniisip, kailangan lang muna natin ng space. Kumbaga, wala pang, hindi ini-expect na magbe-break. Parang dun din napunta yung cool off ninyo. Ayan. Kung nagme-make sense yung sinasabi ko. O, ayan, may mga pinagtalunan kayo Hindi rin siguro kasi kayo magkasundo, or pwedeng hindi nyo nasabi lahat-lahat sa isa't isa. So, wala. Pwedeng walang closure. Wala kayong dito. Wala kayong naayos. At hindi pa rin nasabi lahat-lahat. No? Meron ditong sana, parang meron ditong nagsasabi na sana nasabi ko to, yung ganito, ganyan. Ayan. Whether ikaw yan or yung person mo. No? Meron mga bagay na hinold back nung mga panahon na iyon, na hanggang ngayon hinuhunt ka or hinuhunt siya nitong mga bagay na hindi nasabi. Okay? Mukhang past connection. So, tingnan na natin closing message advice para sa inyo, Capricorn. Journey by moonlight. Believe in magic. O, diba? That's what the Nine of Cups is telling you about. Yung sinasabi kong surrender. Okay? May mga bagay talaga hindi kaya ng katalinuhan natin, kakayahan, powers natin. And yun yung mga dapat nating sinusurrender. Ayun, maniwala ka sa magic. Magic/miracles para sa akin, no? May mga hindi maipaliwanag na pagkakataon sa buhay natin na akala natin tepok na tayo, tapos na. Akala natin hanggang doon na lang, pero dumarating at dumarating yung magic. Dumarating at dumarating yung milagro. Eto yun. Okay? Iniba lang magic pero feeling ko to miracles. Okay. So, ayan. Sana nagustuhan nyo to, Capricorn. Don't forget to subscribe, paki-like and share din. Take care and God bless.